Dahil Sabado naman, pagbigyan naman natin yung mga nagpapagawa ng washing machine. Dahil wala tayong hatid ng mga bata ngayon. Ito ay ilang beses nang napalitan ng dryer motor. Ito yung unang original na dryer motor. Sayang. Made in China. Ito ay made in China. Ito ay bini ako na dahil nung sinister ko ay wala na, malikot na ang kanyang resistance reading. Ibig sabihin yun, hindi na-establish yung kanyang wiring sa loob. Meron ng kapaltik-paltik na galaw. Kaya ito ay pangkalakal na lang. Tapos ito naman ay bagong bili lang, 1 linggo pa lang bumigay na agad. Ang reading niya ay 100, ay wala, magulo, maligalig. Wala, 70, 69, 70, 69. Pag ganyan, hindi na-establish ang reading, may diferensya ng wiring sa loob. Kaya pinilatan natin yan. 1 week pa lang natin nagamit. Palibasa, China. O ito naman, automatic yung blue dyan, ang common wire. Tapos itong dalawa, yan ang isa dyan, ang trigger wire, at yung isa ay starting wire. Ito ay 160. Yan, ito medyo establish. Pagdating dito sa kabila, 84, 160, 160. Wow, maligalig din ito. 160, tapos yung kabila 84, dapat ay 248. Pag pinagsama itong dalawa ay magiging 248. Ang nangyari, kulang yun. 242, 241, 240, 238. Dapat magiging 248 siya. Kaya kinukulang yan. Meron ng hindi established ang reading na wiring sa loob ng kanyang motor. Bagong bago pa to, 1 week pa lang. Kaya lang tinabla na tayo. 1 week pa lang tinabla na. Kaya naisipan natin na mag-fabricate ng motor na ito ay nabili kong motor ay sa washing. Yan o. Testerin natin kung okay siya. Ang kanyang capacitor ay 10 microfarads, 10 UF kasi kung siya yung washing motor. Kakabit natin dito sa isang wire ng plug-in wire. Ito yung common wire.
Ngayon, balutan natin ang tape. Maka pumitik dumikit sa balat. Yan. Balutan natin ang tape yan. Tapos, tanggal. Wala, mahina. Mahina yung tape. Wala natin dikit. Buksan sa YouTube. Kasi ito, hindi ang tatanggal pag nainitan. Pero papasok muna natin. Pasok muna natin yan. Para magkaroon ng insulation. Kasi pag walang insulator yan, baka sakaling pumitik ay mapikan tayo. Yan, pag meron ng insulator yan, tapos initin natin ang lighter. Kabila para hindi tumakbo. Ayan, hindi siya tatakbo kasi kung hindi natin linitan yan baka tumakbo. Ito pa, gitna. Ayan, okay na. Tapos itong dalawang wire pwede natin ikabit kahit saan kasi ito naman ay alternating AC, ibig sabihin kahit saan baliktaran pwede. Yan, para hindi natin ititip dahil hindi naman yan delikado. Mahawakan naman natin yung ating kuno. Yan. Ito na. Sasaksak na natin. Kaya matesting natin kung okay yan. Okay. Ito muna sa kabila. Okay. Yan o. Naikot. Ito yung clockwise na ikot. Yung kabila naman, ito yung counterclockwise. Okay. Tanggalin natin sa natanggalin na natin ito kasi sasakit natin namaya. Yan, ito tanggal din.
Mamaya natin yan kakabit. Yan. Diyan ka muna. Tanggalin muna natin yung isang nakakabit. Ito. Tanggalan natin yung papalitan natin motor. Siyempre, kailangan natin ng vice grip para mapigilan siya sa pag-ikot. Yan. Okay. Ito na. Tanggalan natin. Ito yung papalitan. Ngayon, ilagay na natin ito. Kabit na natin itong fabricated na washing motor, ilalagay sa dryer. Malalaman natin yung pag-uubra. Pag hindi, ay wala tayong magagawa dyan. Okay. Testingin natin. Kung pasok na siya. Mukhang ayaw pa. Ito, kinakabit na natin yung kanyang motor sa dryer. Medyo mahirap to kasi mataas, kaya kailangan ito tiyagaan. Yan, ikabit na natin yung fabricated na washing motor. Tingnan natin kung umiikot. Okay. Kapit naman natin yung kanyang linya, yung kanyang wiring.
Nasaan na yung nawala na? Hala. Ito. Ito. Tapos ito yung common sa switch. Tapos ito yung kanyang common wire. Common wire. Tapos yan. Tapos initin natin para hindi siya kumawala. Pag hindi natin ininit yan, kakawala yan eh. Ayan. Common, tapos sa kanyang capacitor. Ito. Kanyang capacitor. Ay, nalagyan pala natin ng capacitor para hindi siya mag ground. Yan. Tapos initan natin. Siyempre para hindi siya tumakbo. Kasi pag hindi natin initan yan, tatakbin. Ang dapat yan. Tapos ito ay nasaan yung switch. Hanapin muna natin ang switch sa pamamagitan ng kanyang tester. Hanapin natin yung switch niya. Ang switch niya ay kailangan ay siya. Nakabit na natin ang kanyang motor. Tingnan natin kung iikot na siya. Okay. Uy! Mukhang makakapiga na to. Mukhang okay na to. Ito na yung kinabit natin na motor ng washing. Ginawa natin dryer. Testingin na natin kung okay. Ilagay ko. Hindi pa naman ito patuyo.
500 watts ang power nito. Yung original na dryer motor ay 200 watts lang. Kaya testingin natin to. Sana yung pwede natin pag-testing. Saan dyan ang mga basa? May mga basa ba dyan? Pwede na. Uy, mukhang makakatuyo. Hala, hala, uy, hala, ayos. Washing motor, ginawang dryer motor. Invento ni Manong Bibot. Nag-fabricate ng washing motor, ginawang dryer motor. Kasi bilis maka sira ng dryer motor. Kasi ang dryer motor 200 watts lang, itong washing motor 500 watts yung power. Ayan o, wala nang lumalabas. Ayan. Hala, lugi na ang factory ng dryer motor. Invento si Manong Bibot ng motor ng washing, ginawang dryer motor. Magtagal lang ito ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan hanggang 1 taon. Okay na. Okay. Tingnan natin kung natuyo. Uy, tuyong-tuyo. Ang pusa. Okay na. Tuyong-tuyo. Okay na to. Yung mga motor na pinagpalitan ng 1, 2, ito yung huling-huli. Made in China. Wala pang 1 linggo. Tudas na.